Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalawang linggo ng Advento. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Sa buhay po natin, sa ating paglalakbay sa pananampalataya natin, mayroon po yung mga taong naging instrumento ng Diyos para tayo ay dalhin palapit sa Kanya. May mga tao pong gumising sa atin sa katotohanan upang tayo ay mahimasmasan, upang tayo ay mapunta sa tama at mabuting landas. Mga kapatid, marami pong mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay maging mabuti, para tayo ay mapunta sa magandang kalagayan. Alalahanin natin yung mga taong naging instrumento na tayo ay maging mabuti, mapabuti, at higit sa lahat, yung mga taong naging instrumento para makilala natin ng Diyos o mapalapit tayo. Marami pong mga tao din ang ginamit ng Diyos para tayo ay gisingin sa ating pananampalataya o kaya naman kahit na yung masakit yung mensahe, pero ito yung totoo. Upang sa ganon, tayo ay matawag ng Diyos at upang sa ganon, magampanan natin yung bukasyon na iniaalay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, sa linggong ito, narinig natin si John the Baptist. At dito po, tinatawag tayo na magbago, magbalik loob sa Diyos bilang paghahanda natin sa pagsalubong natin sa ating manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang paanyaya ngayong ikalawang linggo ng Advento na tayo po ay magbalik loob, magsisi mula sa ating mga kasalanan. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin si Propeta Isaiah, kung saan kanya pong ipinahayag ang pangako ng Diyos na sila ay makakabalik sa kanilang lupang sinilangan o sa lupang ipinangako ng Diyos. Mula sa kanilang pagkakabilanggo, sila ay babalik sa lupang ipinangako ng Diyos. Dito po sa ating unang pagbasa, makikita natin that the exile was brought about by their pride, by their desire to be separated from God. Or in other words, by sin. Sin separated them from God. And so, they experience exile, they experience difficulty, they experience darkness because of sin. And so here in the first reading, through the prophet Isaiah, God gives them the consoling words that they will return to the promised land from the exile. And so, everything will be fine as long as they will return to the Lord. In the second reading, from the second letter of St. Peter, we hear about the delay of the Lord. Christians were criticized about their belief that the coming of the Lord will be witnessed by them, that it is in their time that this second or the coming of the Lord will happen. And it did not happen very soon. It did not happen according to the expectation. And so they were being criticized. And so this delay that St. Peter is telling us is the time that we should prepare, is the time given to us to repent for the sins that we committed. At dito po, pinapakita rin sa atin na ang Diyos darating hindi sa ating kagustuhan, hindi sa ating schedule.
God has His own schedule. And so we must be ready to the schedule of the Lord. We do not impose our time to the Lord, but we allow God to make His promise according to His time, according to His schedule. Kaya huwag tayong magmamadali. Let's be patient. And ganoon din po sa ating pagbabago, hindi minamadali yan. Let us be patient with ourselves. Sometimes we are mad at ourselves because parang yung pagbabago natin ang bagal o kaya naman yung pagbabago natin ay parang napakalaking struggle na pabalik-balik tayo, paulit-ulit tayo sa ating pagkakamali o kasalanan. Let us be patient with ourselves. Because hindi naman minamadali yung mga bagay-bagay, hindi minamadali ang pagbabago. Ganun din sa mga taong minamahal natin sa buhay. If we want them to change, we give them time. We allow them to follow their own pacing. Huwag natin silang mamadaliin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung appearance ni John the Baptist. And by his appearance, is already sending the message of repentance. And he calls us to repent. Siguro kapag ito yung mensahe ni Juan Bautista sa mundo ng social media ngayon, marami na ang nag-follow sa kanya. Kasi ang kanyang pinapahayag, magbago. Pinapahayag niya yung mga kasalanan at marahil marami rin ang hindi nagustuhan yung mensahe. Alam natin sa ating sarili, we do not want listening to our sins. We do not want other people telling us our sins. And so probably many people would rather unfollow Saint John the Baptist. But then this is the message of God. If we want to welcome Him, we must repent for the sins that we committed. Kailangan natin magbalik loob, magsisi sa lahat ng mga kasalanan natin, at magbalik loob sa Diyos. Yan ang best preparation natin sa Advento. And here, sa ating ebanghelyo din, ipinahayag ni Juan Bautista yung kahalagan ng pagpapakumbaba. Nasabi niya, "After me comes one who is more powerful than I am. I baptize you with water, but He will baptize you in the Holy Spirit." Ito yung humility ni John the Baptist. Well, repentance is only possible when we know what humility is. When we are able to humble ourselves and acknowledge that we have committed sins, we are sinful, we have our own wrongdoings and shortcomings in life, but then we are determined to change and to become better one. Sana po ito yung pagpapakumba rin na mayroon tayo upang sa ganon ang ating puso ay maihanda bilang sabsaban or manger ng ating Panginoon. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.